Robin Padilla na ang asawa ng kanyang anak na si Kylie Padilla, ang aktor na si Aljur Abrenica, ay dapat na baguhin ang kanyang relihiyon sa Islam, matapos na maghiwalay ang dalawa dahil sa third party. Papayagan lang ako ng anak ko. Hinatak ko yan hanggang simbahan. Di ba? Takot ako sa anak ko eh. May kalayaan ng anak ko sa gusto niyang gawin. Ang sinasabi ko lang, kung gusto nilang makuha yung suporta ko, sundin nila ako. Ngayon, kung ayaw naman nilang makunin yung suporta ko, di wag nila akong sundin, wag nilang gumawa ng issue sa akin. Now, napaulat na hinihikayat ni Senador Robin Padilla ang aktor na si Aljur Abrenica na asawa ng kanyang anak na magiging balik Islam na lang. Umano, ewan ko kung totoo ba ito, dahil sa usaping third party. Ibig sabihin, di lahat parte napakasaya dahil problema yung third party. Di ba? Pero, sagot ba ang pagiging balik Islam kung ang isang tao ay nagtaksil sa kanyang asawa? Pwedeng kasuhan. Una, kung kasal siya sa simbahan. Pangalawa, kung kasal siya sa civil, although ang civil ay immoral sa mata ng simbahan, pero legal siya. Ang problema, kung ito'y live-in lamang. May habol ba ang live-in, lalo na sa nagbalik Islam, para makapag-asawa lang? Tatalakayin natin ito, mga kapatid. Samahan niyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga kapatid? Bago yung background sa intro natin ngayon. Dahil palagi lang akong makapiright sa YouTube, sa Facebook, no? Iniwala si Robin Padilla na ang asawa ng kanyang anak na si Kylie Padilla, ang aktor na si Aljur Abrenica, ay dapat na baguhin ang kanyang relihiyon sa Islam, matapos na maghiwalay ang dalawa dahil sa third party. So yun. Magiging sagot ba ang pagbalik Islam kung ang issue ay kaugnay sa third party? Ano ang sa opinion ninyo? Pwede kayong mag-comment diyan, mga kapatid. Okay? Bago pa lang sa ating channel, at sa mga suking taga-subaybay, huwag ninyong kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan. Mag-comment at i-share ninyo, mga kapatid. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Ito'y isa sa mga nangungunang problema, lalo na sa mga OFW. May kaso kami dito sa Banyadero yon na ang kaniyang, sila'y kasal sa simbahan, ang kaniyang mister ay isang OFW na pag-alaman ng asawa na ito na ang mister niya ay nagpa-convert sa Islam, nagbalik Islam. At may kinakasama na umanong isang asawa. Galit na galit ang kanyang asawa at doon na napakalakas kahit ilang tao ang naghawak, grabe talaga. Pati na yung kutsilyo, pinuputol-putol sa lakas niya. Kaya lumapit sila, ang office namin doon pa sa katedral, sa Osamis, lumapit sila at humingi ng tulong dahil lalaki na ang busis sa kanyang misis. So, sabi ko, na, sige, isama nyo yung nagbalik Islam. Mas mabuti dahil yun ang pagkakataon na ating ipaliwanag sa kanya. No? Dahil nagwala, ang lakas talaga. At nang
isinagawa na ang prayer of deliverance in the name of Jesus of Nazareth through His tremendous power as God and through His most powerful and salvific name. Doon, nagsuka yung misis niya at nagbalik sa normal. Yun na, although nagbalik Islam siya, pero nang nakita niyang lakas at nang itaas natin ang cross, et crucem domini, siya nabalik Islam, nagantanda ng cross talaga, no? Sa takot niya sa pangyayari sa kaniyang misis. So, isang common na problema ito. At sa issue nila ni Robin Padilla at Senator Robin Padilla at ang itong aktor na si Aljur Abrenica, matagal na may issue sila dahil gusto talaga ni Senator Robin Padilla na pakasalan ni Aljur yung anak niya. So, kung yun ang gusto niya na pakasalan, ang tanong, napakasalan ba o nanatiling live-in hanggang nagkahiwalay sila? Kaya umabot sa punto na dahil umano sa third party, Iniwala si Robin Padilla na ang asawa ng kanyang anak na si Kylie Padilla, ang aktor na si Aljur Abrenica, ay dapat na baguhin ang kanyang relihiyon sa Islam, matapos na maghiwalay ang dalawa dahil sa third party. Papayagan lang ako ng anak ko, hinatak ko yan hanggang simbahan. Di ba? Takot ako sa anak ko eh. May kalayaan ng anak ko sa gusto niyang gawin. Ang sinasabi ko lang, kung gusto nilang makuha yung suporta ko, sundin nila ako. Ngayon, kung ayaw naman nilang makunin yung suporta ko, di wag nila akong sundin, wag nilang gumawa ng issue sa akin. okay, may nag-comment dito, sabi ni Bibi Elmidulan, Sir, kinsa ang nagwala na, ang babae ba? Yes, ang babae, yung nalaman niya na ang asawa niya na OFW ay may ibang asawa dahil nagpa-convert ng Islam. No? Pero di natin sabihin ang mga pangalan dito. No? So, yon. Now, ngayon, may napaulat na dahil umano sa third party, ay hinihikayat ni Senador Robin Padilla na mag-Islam na lang. Una, ang tanong dito, kasal ba sila sa civil? Kung kasal sila sa civil, kung may third party, ibig sabihin pagtatakwil, di siya pwedeng, kung may third party, pwede siyang masampahan pa rin ng kaso. May gamiyon, no? Lalo na kung hindi walang bisa ang marriage nila sa civil, kung kasal sila sa civil, o lalo na kung kasal sa simbahan. Pero, kung live-in, meron bang habol na wala namang legal na batayan pag live-in? Yun ang problema. So, pakinggan muna natin si Attorney Ronnie Redila sa kanyang opinion kaugnay sa kung na kaso nagtakwil, merong kalaguyo, so nagpa-convert ng Islam, pwede ba umanong kasuhan? Ito ang opinion ni Attorney Ronnie Redila. Maraming naniniwala na kapag nagpa-convert sa Islam ang isang tao na kasal sa civil ay maaari na siyang magpakasal uli sa iba. Ang paniniwalang ito ay hindi naayon sa batas. Ang taong ikinasal sa civil at nagpa-convert sa Islam para makapag-asawa uli sa iba ay guilty ng krimeng bigamy. May mga nagtatanong dito na mga misis dahil kinasal sila sa civil, pagkatapos yung OFW nilang asawa ay nagpa-convert at may bago na ang kinakasama. Ito sagot sa katanungan ninyo batay sa opinion ni Attorney Ronnie Redila. Kung hindi pa nawawakasan ang kanyang unang kasal o kaya ay walang deklarasyon ng korte na ipinapalagay na patay na ang So, ang pinag-uusapan dito, kung kasal sila sa civil. So, kahit pa sa mata ng simbahan, ang civil
wedding ay immoral yan, di pwedeng magkomunyon, pero legal. No? Legal sa mata ng ating gobyerno. Although immoral sa mata ng simbahan. Yun ay free love movement. Yun ang tinatawag na free love movement. Kaya daming mga kaso na ganyan sa ating iba't ibang bahagi sa ating bansa, no? Ang problema, yung iba na ikinasal sa civil, nagkahiwalay, pagkahiwalay nila ay nag-asawa na naman at may mga anak. Marami talaga ito. May mga anak at yung isa na nag-asawa din, meron na ding ibang pamilya. So, di sila basta-bastang maikasal. Bakit? Dahil existing pa yung civil marriage nila. Kailangan munang ipawalang bisa yon. Di sila pwedeng makasal sa simbahan. Dahil existing pa ang civil marriage nila. Kailangan ipawalang bisa yon. So, ang pinag-usapan dito ni Attorney Ronnie Redela ay ang civil wedding. So, kung civil wedding siya, kahit na kung sa simbahan at nag-OFW, nagbalik Islam, pagkatapos di alam ng kanyang asawa, nag-asawa ng iba, pwedeng sampahan daw ng kaso. Kanyang asawa. Ayon sa Supreme Court, ang isang partido sa isang sibil na kasal na nagbalik loob sa Islam at nagkipagkontrata sa iba ng isa pang kasal sa kabila ng hindi pa napapawalang bisa ang unang kasal ay nagkasala ng bigamy. Oh, yon, bigamy ang kasalanan. Ayon yan sa Supreme Court, so sa mga nagtatanong, lalo na yung mga asawa na nagkaproblema sa kanilang asawang OFW na nagpa-convert ng Islam para lang mag-asawa ng iba, pwedeng sampahan ng kaso. Gayon din, ang asawa ay nagkasala rin sa kasunod na kasal. Ang pagpa-convert sa Islam ay hindi excuse upang patawarin sila mula sa pananagutan sa kriminal. Okay. So, yon, malinaw. Pero, ang problema dito, pag live-in, ibig sabihin, walang legal na batayan. So, paano mahabol sa ka-live-in? No? Na wala silang legal na batayan. Yun ang problema. So, live-in, yun ang tinatawag na pre-love movement. Yung pre-love movement, kahit yung civil wedding, pre-love movement yan. At yun talaga ang atake ng demonyo, ang pamilya. No? So, iba't ibang paraan. Mamaya, ating pakinggan si Father Jose Francisco Siqueya, kaugnay dito sa demonic attack na ang target pamilya, lalo na ang sinapupunan. Yan ang sabi ng Supreme Court. Dagdag pa ng Supreme Court ang Code of Muslim Personal Laws o yung Presidential Decree 1083 ay nangangailangan na ang unang asawa ay dapat magkaroon ng kaalaman at dapat magbigay ng kanyang pahintulot bago ang asawa ay maaring makapagkontrata ng pangalawang kasal. Kahit pa sa Sharia Court, yon ang batayan nila. So, ibig sabihin na kung nagbalik Islam, nagpakasal na walang alam, yung unang asawa, nanganganib pa rin siya na makasuhan. Kaya sa nagbigay ng katanungan, kahit na magpa-convert ka sa Islam at magpakasal sa iyong kinakasama ngayon, kayong dalawa ay hindi makakawala sa krimeng bigamy. Anong dapat mong gawin? Dapat ipawalang bisa mo muna ang iyong kasal sa pamamagitan ng pag-file ng petisyon sa korte. Sa pag-iikot natin at pagbisita, yung magsagawa kami ng house visitation, ang dami talagang namumuhay na live-in ngayon. Deuteronomio Kapitulo 32, versikulo 2, napakapiligro, nanganganib ang mga anak, lalo na sa mga di kasal. No? Kaya yung simbahan natin ay nag-anyaya talaga
Lalo na sa ngayon, Disyembre, no? May mga isasagawa sa iba't ibang parokya na kasalan ng bayan sa mga parokya. Lalo na yung mga civil wedding lang, live-in lang, dahil pre-love movement yan. At ang nangunguna sa pre-love movement noong early Christians, yung grupo na Gnosticos. Gnosticos, marriage is wrong, free love and suicide are good, all animal foods are to be avoided. So free love, ibig sabihin, hindi na kailangan magpakasal pa. Okay lang yung live-in. No? So at marami ang mga ikinasal sa civil, kaya ang good news, daming mga kapatid natin na nakikinig dito sa ating live streaming, mga kapatid, na bago lang nila nalaman na yung palang civil wedding ay di pwedeng mangumunyon dahil mabigat na kasalanan. Yun ay grave sin. So, kaya, yung mga nakikinig sa atin, yun, nagpakasal talaga sila. So, balikan natin yung pahayag ni Father Jose Francisco Siqueira. Ito ang plano ng demonyo. Kahit na ang buhay pag-aasawa ay target ng atake niya. Okay, so this was a vision given to a saint, Mary of Agreda. Nung natalo ang mga demonyo, nung si Jesus ay pinako sa krus, okay, the demons gathered together and planned how to destroy families. At ito ang narinig ni Venerable Agreda. Demons assigned themselves to different tactics. Some charged themselves with perverting the inclinations of children at their conception and birth to attack their sexual identities. So even in the womb, you have already to pray for protection for your unborn child. Others to induce parents to be negligent in the education and instruction of their children, to cause hatred of parents among the children, and to create hatred between husbands and wives. So there are demons that are specializing in these attacks. So always maintain unity as a family. The more united a family is, the more in my experience, sa aking karanasan, when I see a family is very united, I see very little of the devil there. Okay? That means the presence of the devil is minimal in a family that is totally united. Okay? Pero kapag watak-watak, yung isang pamilya ay watak-watak, okay, one goes to mass at a certain time, yung isa hindi na nagsisimba, etc. I see that when I go and deal with these families, they have so many demons attached to them that I had to exercise not only them, but also their homes. And so I always try to maintain unity as a family because that is a sign of the presence of Christ in the family. Kapag united yung isang pamilya, they do things together, the devil nandidiri sa dyan. And he wants to get out when there is always unity in a family. So division is a sign that a community or a family has already been infiltrated. Because the devil, bago siya umatake, he will divide and then conquer. He will isolate, then subjugate. Kaya mga kaso namin mga kabataan na napossess, usually, if I ask the relationship with their family members, yung mga relatives nila, yung kanilang magulang, they are isolated. May sariling mundo sila. Kaya the devil was able to work on their thinking, their emotions, talagang madali silang inatake ng demonyo because there was no spiritual, emotional, relational, psychological support. The devil had isolated them. So the more divided a family, the more one sees the presence of all the vices and all sorts of evil. Talagang pinaglaruan na ang pamilya na iyan. The more dysfunctional, emotionally, psychologically, and spiritually a family is, the more divided it is. The more a family is united in doing things like going to mass, praying the rosary, the more the presence of Christ is there. Because the Lord promised, where 2 or 3 are gathered in my name, I will be there. Kaya nakakalungkot kapag yung ina lamang o yung tatay lang ang nagdadasal. Okay? Well, the rest are atheists na. Okay? But 2 members of a family praying together, the presence of Christ immediately is there. The more people are praying together, mas matindi ang presensya ng Panginoon doon sa pamilyang iyan.
The more members of a family are gathered in prayer, the more powerful the Holy Spirit is. And the more powerful the presence of Christ is. And evil spirits sense that. Okay? Nandidiri sila at ayaw nila yung ganyang paligid kapag nandun sila sa loob ng tahanan na yan. Sabi, venerable Fulton Sheen, the diabolic comes from the Greek word to tear apart. The spirit of the diabolical is one that destroys unity, that breaks asunder. That's why the number one tactic now of the devil is to destroy marriage through divorce and all these other. Only God is God who joins, and only God can separate, and He will never separate what He has joined. God doesn't change His mind. God doesn't change His mind. He will give you all the graces to be faithful to your commitment. Because when you enter the vocation of matrimony, automatically that is the way that the Lord has chosen for you and has validated that this is the way that you will become holy. You will never become holy with someone else anymore. So ganun rin, when I became a priest, when I got ordained, I cannot simply say, Lord, parang mahirap na. Puro kademonyo yung nangyayari sa akin. Di ba? Ang dami mga harassments. I can say, can I take a break? Can I leave the priesthood and, find another life? Hindi pwede yun. Di ba? Love always makes a choice. It's not what you feel like. It is always a choice. And it is a choice that is committed to the end. So go as a family to the sacraments, the Mass, pray together. Unity is not simply the absence of conflict, hindi nagpapansinan, but the proper ordering of priority. Okay? That means you are living out the family values, the values of Christ. The family therefore becomes like an army difficult to defeat because of its united front. Be very watchful of this opening to the diabolical, highly charged negative emotions. They attract spirits that come in and they aggravate. Halimbawa, may matinding away sa loob ng isang tahanan. That attracts always evil spirits. That's why after a bad fight, use sacramentals like holy water around the place. Okay, so that whatever spirits have been attracted into the house will be expelled. Or else, kapag may mga pumasok sa inyong tahanan dahil may matinding away kayo, at may pumasok doon mga masamang spirito, your next fight will be even worse. Because ang mga demonyo ay gagatungan nila yung inyong mga hurt feelings, yung inyong mga sugat because of the original fight. So always use the sacramentals so that you always create a sacred atmosphere in your place. Kaya nga most of the haunted houses na I exercise, I always ask, number one question is, how are you as a family? Usually, maraming away. No? Maraming sugat, maraming kapuotan. Remove all dissension and strife from the home. This attracts powerful demons. When there is interpersonal conflict, afterwards, use immediately sacramentals so that the demons do not aggravate the environment, so that the next time you fight will be even worse. The parents use the sacramentals over the children in the house. Right? So remember, holy water is useless on your altar. You have to use it regularly. Okay? Dapat ginagamit nyo yan madalas. Siguro, depending upon your place, no? Once a week or once a month, depending upon what you're experiencing. But use the holy water around the place. Don't leave it in the altar. It's useless there. Okay? Kasi may isang santo na nakita na doon yung isang sagradong bagay, tapos nakita ng santo na the demon simply, medyo umiiwas lang siya ng konti. Okay? So, use the holy water around your home and add a prayer always. Lord, keep my home free from evil and may the Holy Spirit dwell here. Always add a prayer. Because mas mabisa yung mga sacramentals kapag may dasal. May kasamang dasal. Because may kasamang pananalig at pananampalataya sa Diyos yan. Faith, the use of the sacramentals with more faith makes the sacramental more effective. Okay, yan. Malinaw ang pahayag ni Father Jusis, na real talaga ang atake ng demonyo pati pamilya.
At isa sa bahagi ng atake ng demonyo para magiging nasa bondage tayo, yung live-in, civil wedding, paggamit ng contraceptives, no? So, yun. At ano pa? Same-sex marriage. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.